kung dadating tayo sa punto na ibaban na yung Luyi or even the Belleric sa second phase ng draft. But then still, a possibility is for Aurora MLBB to take the Tigreal dun sa first phase ng kanilang draft. That's true. And hindi rin naman masyado kasing sikat ngayon yung Diggy in terms Yup. of countering the Tigreal. Alam mo, may isa akong medyo may bumulong sa aking hangin. Ano sila? Na siguro baka pwede namang ilabas si Chakno next time. Kung mag-Tigreal si Rene J, balita ko okay na pang-counter yung Akai eh. Yung pang-cancel daw ng ulti ng Maaari. Datapuan. doon natin malalaman no, kung sakaling ang lalabas. Shoutout nga pala kay Fuego Gaming, ang ating favorite Akai user Yes. sa ating mga content creators dyan. Now, by the way, bumisita pala sa atin Correct. during our MSC broadcast in Oo. Riyadh. Grabe Wow. na. Binisita tayo all the way there at binisita rin tayo ng Arlot sa ban. I'm actually surprised about this kasi we don't Hindi na usually see nagagamit. the Arlot nor the Valentina in the first phase of the bans very often. Where is Coach Lembot and the Barangay going with this? I think yung Arlot lang yung surprising to me because the Valentina is a staple right now in the mid lane. Super Friends used this a while ago. So definitely, this is a hero that they need to watch out for. But Arlot, medyo nagulat ako kasi there are, I would say, better and more viable roamers right now. XP laners rather, pupwedeng there is the Phobius, pupwede. So yun yung mga heroes na maaaring ma-open. And wala rin naman ako maisip na hero na specifically kina-counter ng isang Arlot. Kaya naman first pick dito for the side of Omega, already the Hylos. And in terms of matchup na kung isipin mo, if ever na-open man yung Arlot, ay okay din naman ang Hylos-Arlot matchup. But then again, baka may naisip sila na pwede nilang tanggalin mula sa kamay ng Aurora. The Luyi is still open. Yes. At alam naman natin na Luyi-Arlot is one of those na talagang inaabangan na combo sa loob ng ating liga. Oo nga kapag merong na-catch off guard, but then this Harith will be picked up. Ruby is still open, pero mukhang maglalak in na sila to picking this Harith. The Juicin is also open for the side of Aurora MLBB, but then still open pa rin yung Hayabusa, and we all know how Antoly is good at using the Hayabusa. So yun yung kailangan ng maging cautious of ng mid laner, si Yue ng Aurora. At kailangan din maging cautious ng Hylos dito dahil hindi Yun na siya nga. pwedeng magpababad under the Zaman Force at pati na rin yung Whispering Lantern na mayroon ng isang Zushin. And to finish off the first phase picks noon, Omega, Tig. securing already their jungler and gold layer. Parang napaka-honest ng first phase picks ng Omega. Wala masyadong flex Yes. factor tayong tinitignan. Kasi pang counteract agad ng Juicin yung Hayabusa. Unlike the Aurora na merong freeze mechanic, kapag nag-quad shadow in yung Hayabusa, the Juicin doesn't have that unfortunately. But then right now, makikita natin Moskov ginamit ni Big J kanina, and we saw how impactful his performance was. But kung gusto ni Rene J na i-lock in na yung Tigreal, now is the best time because I'm pretty sure towards the second phase of the draft, ibaban na yan ngayon. Wait lang, hindi ko maintindihan. Sinong mukha yan? Men, Parang may parang may pinaghalo. Chuck Wing, tsaka si Bing Dorio. Baka nilagay niya yung mukha ng mga tropa niya sa... Oo. Okay. Okay. Okay yan Okay yan pero I like it. ayan na nga, the Phobius locked in for the side of Aurora. And this is also quite the honest drafting coming in from Aurora. Meron ka ng XP mid at most likely gold lane. And grabe, ito yung mga parang nilagay na lang dyan. Ito na yun eh. Oo. Wala nang ibang mapipili kasi nandito na tayo na nagkakaroon na ng hindi na flex yung first phase ng draft for both of the teams. Well, except for the Hylos because that Hylos ay pwede pang i-flex towards the XP. Happy VY's Day daw po, sabi ng mga Aurora MLBB fans, and salamat po sa mga... Ay, si Kyrie Si Kyrie. Alright, again, continue. Uy, ano yung tinanggal? Eve. Is that the Eve? Yes, it's the Eve. Ginamit ni Few kanina. Though not that successful yung nakita natin yung Eve na yun, it's still one of the threats na pagka zone control na usapan at siguro pang ilang na rin sa Kumunay mga strategy. Hylos. Yung tipo na pag naglapag ng Glorious Pathway, lalapagan mo ng planeta. Isa yun sa mga pwede mong gawin. Yes, so the Nolan will be banned out. Mukhang gusto nilang ipitin into picking the Julian, but I think that can be a ban also. Mukhang gusto nilang buksan ang Tigreal ni Rene J. So either the Julian or the Tigreal are possible bans for the side of OMG. But meanwhile, for Aurora MLBB, pwede nilang ipitin na wala nang magamit na hero dito. Itong si Okil, since binana nila yung Zask, Valentina, tapos naban na rin yung Eve. So right now, parang ubusan na lang talaga ng mid-lane heroes. And the Aurora, the Luigi taken away as well. Ayaw na. I think Aurora is still one of the Yes, pocket yes, picks yes. na meron si Okir. Madalas na rin niya itong ginamit sa loob ng ating liga. Kung kaya naman, hindi na ako magtataka kung yun ba ang kukunin ni Okir dito. Also, looking at Chakno na siya ang gumamit ng 11 na. Belleric pick kanina. He now leads the league in most unique heroes used at 11.
alongside Blacklist International's Haji and Fnatic Onyx Philippines' Number 1. The entire league na to, hindi na lang to sa Oh, Rogue. Lamang Roamers. 11 na yung ginamit niyang hero. And malay mo, i-XP pa nila itong Hylos, tas maglabas na naman siya ng kakaiba, di ba? Hindi natin alam. Exciting nga makita, no? At this point, dahil nga sa experience na meron si Chaco, hindi naman na yung makakita tayo ng mga bagong pick. Pero sa ngayon, safe to assume na ang Hylos na to ay mapupunta sa either kamay ni Ryota o kamay ni Chakdo. Ngayon, ano kaya ang mapupunta sa jungler or XP or sa, ano pa bang hinap dito? Gold, ay, core. Core? jungle. Ay, mukhang XP. So, Fovius. Hindi. Rome Johto. Yep. And ngayon, ang pwedeng maging response dito ng, ng OMG rather, ay to pick up the Aurora or the Valentina. Parang hindi ko alam kasi kung anong malalatag ko na hero kasi baka mamaya may ilabas na naman na bago si Chakno, but the Ruby is still open as well as the Terizla kung yun man ang gustong gamitin ng koponan ng OMG into their XP. At hindi na malayong makita tayo ng safe pick, no? Hindi na malayong... Ay, wow! Ay! Bigla silang nagbalik ng classic uube. Tapos ayun yung Fanny ni Demon Kite. Woo! Laban sa himpapawid ang ating makikita, Matilda Airlines, laban sa mga skyline na galawan ng isang Fanny. Binanggit natin kanina na it's going to be between a Ling and the Fanny because we haven't seen Demon Kite play this hero for a while. Pero ngayon mukhang confident siya kasi gets naman, walang makakapigil sa kanya aside from the Hylos. This is Smart Omega trying to go, back to basics. They didn't pick a hero that's unconventional na hindi natin madalas makita sa meta. They decided to stick with the meta. Meanwhile, it's Aurora with a classic Renegade show. Can they extend this to game number 3? Casters, pasok. Matilda naman ang hawakan ni Jack Mamba at talagang kapanabik Welcome ng to Demon Mobile Kite Fanny. Legends! Ang pwede nating asahan mula naman sa side ng Aurora MLBB. Ano naman kaya magiging takbo ng kwento this time sa pagitan ng dalawang kupunan? Kasi sa nakikita nating composition ng Smart Omega, for some reason, medyo naalala ko sa kanya yung yung nakikita nating adjustments from TNC earlier na parang meron kayong kailangan talagang ipukusan lang ng alalay na type of composition. Oh, and speaking of alalay din, kung tingnan din natin dito yung lineup ng Omega, tatlo yung naka-purify. So parang kung ikaw dito yung taga-setup from Aurora, parang kailangan mo munang ipilit yung pokes, and also have to consider kasi crowd control din ng Jushin later on. And speaking of Jushin, ayan mga crowd control na sinasabi natin by the way, at parang crisscross yung nakita natin doon sa may middle lane, and ginamit na nga din dito ni Renegade yung kanyang flicker para lang mapigilan at mapabagal yung jungling ni Andorio. Naku, nagbabalik ang Johnny Renegade pero mukhang mababalikan din ni Andorio at maging si Demon Kite ay nadamay. First blood and another kill para dito sa Smart Omega. So medyo crucial yung naging kills against Aurora, considering na yung isa is Demon Kite. So parang pwede yatang bantayan yung kanyang purple buff mamaya. Oo, kanina kasi ramdam mo yung intention ay yung typical talaga na gagawin ng mga showroom, di ba? Sa simula na ipipilit yung pag-agro, yung presence doon sa buffs. Pero mukhang ngayon ay pinaninindigan ni Andorio yung sinimula na yun at binabawian. Kamuntikan na naman doon ang dalawang miyembro ng Aurora MLBB. Oo, so mapauwi si Renegade sa moment na yun. Kaya kung titignan nyo, yung movement ngayon ng Omega is nakapalipot na sila doon sa may turtle. Good thing parang yun sa Aurora is parang nauuna din si Doming doon sa kanyang lane versus Jome, and masisecure na nga dito ng Omega yung turtle. Oo, napapayakap na lang talaga sa Torre. Tinagala yung tower hug. Yung Moscow dito ni Joe sa side ng Smart Omega. Medyo napaganda doon ang kalamang hawak ng Aurora MLBB. Pero hindi naman din yata nila completely bibitawan yung idea na kailangan pa rin nila to some extent maging agresibo. Kasi hindi pa rin nagbabago yung ideya na yun din yung sa mga kailangan nating tutukan ng kalamangan ng lineup ng Aurora MLBB in the early stages of the game. So ngayon ay baka magro-rotahan sila dito sa bandang top lane. Pero dahil nga ay napakaingat ni Jome, ay baka hindi pa muna tayo masyado makita ng paglalalim at aksyon na masisimulan ng Aurora MLBB. Parang it's all about the timing para dito sa ating dalawang kumpatan, and lalong-lalo na sa Aurora. So baka maging movement nila is saan ba sila mag-focus sa lane ni Jome dahil parang pwede na mag-dive si Doming anytime. Maabangan natin yan kasi 3 minutes pa lang naman, and ito na yung mga klase ng games na kanya-kanyang side corner na pag magkamali ka na ng pindot ng skill, ay magiging crucial na agad pagdating doon sa next na teamfight or sa mismong teamfight na yun. Kasi I think hayaan na lang natin gumawa ng sarili nilang mga Mamaya gustong pa gawin yan, ng XP lane. Huwag na muna natin pansinin ang dalawang yan dahil may sarili silang mundo dyan, hindi na ako magugulat
pero meron dong na-force out na Purify mula kay Ukir. At papasok na yata si Demon Kite. At nagamit na nga din yung Netherrealm at papasok na rin dito si Chakno. So no casualty para sa dalawang kupunan. Pero ano yung resource check tayo? Nagamit yung Purify. Ay, nagamit yung Purify and Netherrealm. and Netherrealm. Tapos sa kabilang side, nagamit yung Flicker Yes. and Crimson Beacon. Yes, so parehong mid lanes ang talagang napareact at na-force out andun ng mga spells and ultimates. So before this turtle objective na makikita natin sa pagitan ng dalawang kupunan, ay parang kung nag-aawi lang dun sa kabila ng kaunti yun, delikado yun pero eto na, may isa na namang Purify ang na-force out, si The Hitman. So walang Purify ngayon si Ukir and si Chakno for Smart Omega. So ito na yung turtle at mas leaning towards the side ng Aurora yung kanyang posisyon ngayon sa ating laban habang si Renny J inaantay yung kanyang Wave the Dragon habang si Chakno mawala ng buhay. Ito na si Edward doon sa may manalikod. Sino magiging target nila? Si Ryota medyo makapalalim para gamitin yung kanyang pag-zone out sa mga players pero Demon Knight pa rin ang makakakuha ng pagong at itutuloy yung D5 na doon. And Antorio ang kanilang mapapatay. Parang napigilang lumipad paalis si Andorio dun Hindi na siya nakahanap ng way na kumibol out. And even for Ryota doon, nagawa naman niyang i-penetrate yung talagang pinakalikuran dito ng Aurora MLBB pero hindi na nakalapit yung ibang mga miyembro. Hindi na rin sila nakapag-establish nung kumbaga opening dahil napakaganda nung nakipakitang control kanina ng Aurora MLBB doon sa turtle objective natin. So even though ganun yung nakita nating simula, unti-unti naman nang nahanap ng Aurora MLBB yung mga kailangan nilang gawin. Kasi very reliable nga naman ang show dito ni Renny J. Pwede niyan idaan sa sabi mo nga mind games na not necessarily Way of the Dragon pero mapo-force out mo yung mga necessary battle spells. Pag feeling mo, kasi parang pwede maging combo, yung naka-ready si Renny J. Kondo, tapos si Yue nakahanda na pang lantern there. So pwede mo na agad ma-force yung Purify doon. So same goes with Aurora, for Omega by the way, kasi meron din namang pwedeng set of play. Dito yung side ng Omega na hindi pa natin masyado nakikita para dito sa ating game. So more on objectives talaga yung kanyang gustong gawin at mapipilitan at madedepensahan nga ng Aurora yung Torres sa baba. Yun naman din yung maganda for Ukir ngayon. Talaga nagpo-focus muna siya sa pag-alalay pero ang ganda ng huli kay Andorio! It's gonna be a catch pa para dito sa Aurora. Ginamit yung Glorious Pathway at gagamitan na rin yung Circling Eagle. Sino magiging target dito? Aalis muna sila Chakno. Tinaboy lang yung mga players ng Aurora ng moment na yun dahil magkakaroon nga din naman ng pagong in 20 seconds. Yes, and may Zaman Force pa naman si Domeng pero sabi yata ni Andorio kailangan muna nating umulti dito sa bandang gitna pero yun na ngayon Zaman Force, itutuloy na ba ito? At si Andorio na nga ay halos walang buhay doon pero ang sagot is gonna be the Netherrealm. So grabe yung mga lagi di ka gamitan pintutan dito ng mga skills para dito sa ating dalawang teams. Pero may kita natin lamang ang Aurora pagdating sa gold. At sila yatang makakauna ng pwesto para rito sa susunod na turtle objective. At ang ganda nung na-force out at napilit nilang gamitin doon na resources ng Smart Omega. So clearly kung ikaw ang Aurora MLBB ngayon, may ideya ka na kaya nyo na talagang simulan at kontrolin ito. Kasi even for Smart Omega, mukhang ang naging immediate response nila doon ay strumate na lang doon sa top lane na nakikita naman natin ginagawa ni Chom. Typical Chom on the most of gameplay, if you'd say. Pero ito na, mukhang hanggang sa katapusan ng turtle ay hindi mabibitin ang aksyon. At tingnan mo yung pwesto ni Renny J sa likod Oo, parang naka-ready sila doon sa may orange buff. Akala ko kanina kukuhanin nila Andorio kasi nandun na sila sa may top lane. So may information na nag-orange. Sa mga nag-RG red ang tawag dyan. So yung purple tawag dyan iba blue. Oo. Ayan. Depende yan sa kung ano. Hindi, nakasanayan na talaga natin yan kahit magtanong tayo sa mga interview. Ganun yung mga sinasabi talaga ng ating mga players. Pero ito na nga. Mukhang ipagpapatuloy na ng Aurora MLBB ang kanilang pagpaparamdam ng presensya. Gusto na nga rin yata nilang kuhain talaga itong mid lane turret na ito for Smart Omega. Ay, bottom lane! Pero sa na rin. At doon nga sa bottom lane may nangyari pero dito rin hindi daw sila magpapahuli. O kung may nangyari sa may bottom lane, mangyari din daw dito sa side ng Omega naman. So si Ryota dito napakakuna pero apat na players pa naman ng Aurora ay nandun. So napatay si Chom sa may bottom lane kanina Demon Kite. Mamamatay din si Ryota doon sa may purple buff ng Omega. Dala-dalawa ang natanggal dito pero si Renny J nandun sa likuran kaya hindi na yata makakadepensa ng Torre ang Smart Omega. Pero nasipa pala si Andorio at napitas pa! Napagandang set-up play at follow-up play ang ginagawa ngayon ng side ng Omega dahil doon sa kill nila against Edward. Ibang klase naman nitong pagiging desidido at pursigido ng Aurora MLBB ngayon. Oo, so parang gumawa na lang ng way din dito na maka-1 at dahil doon, biglang lumaki ang kalamangan ng Aurora. Yes. Dito sa ating game, parang ilang libo kanina? 1K? Oo. Ngayon, almost 3K. Open na. May access na talaga sila rito na panindigan yung gusto nilang mangyari nung mga unang portions ng ating laban na medyo napigilan at naagapan din naman ng Smart Omega. Pero still, mukhang gagawin pa rin naman ng Smart Omega rito ay magre-revert lang doon sa idea ng lineup nila na okay, at least hindi pa naman masyadong nagiging behind dito si Jom, excluding yung nakita natin kanina na off-cam. Hindi natin pala nakita pero nakita natin nangyari siya kasi nga naman nahanap siya doon ni Demon Kite. Sa bottom lane, no? Kailangan na talaga rito ng kaunting factor na okay, yung kung sino man ang magiging point person na talaga natin at this point ng laro ay kailangan na nating hindi makabayaan. Oo nga, so tingnan natin
kung ganyan ba. Feeling ko nahihirapan din yung pumasok yung Omega kasi si Yue, parang hindi mo kasi mapapansin na pwede ka na palang buhatin. Oo. Tapos madidisrupt na yung formation. So, ganun yung nagiging strength din ng Aurora ngayon para sa ating game. So, may kita natin for Aurora, sinisimulan nila yung Lord. Pwede pinapatulog na nila at hinahanap yung mga players dito ng Omega. Papasok na sila. Sino pa sisipa dito? Meron pa sisipa si Renny J. At si Domeng mag-dash in. Ginamit na yung Glorious Pathway para makapasok doon sa pwesto ng Aurora habang si Chakno mabibili na gamitin yung Circle Eagle. Ito na yung sipa at si Andorio ang target nila. Pero si Renny J mapatay na rin. Tutuloy pa rin dito sa Aurora. Kinis nila para kay Cable Guy. Grabe mga cables at mag-cable out habang si Ryota patay na rin. Dalawa na lang ang natitira, pero hinahabol pa ng Aurora! Double kill para rito kay Domeng at kapupulot lang ng Holy Crystal. So mukhang maganda-gandang advantage ito. Immediate Lord yata ang kukuhain ng Aurora MLBB. Oo, pero nandito si Andorio by the way sa may kilid. Half na players doon ng Aurora. Magdedepensa at napakasakit na nga ng damage dito ni Domeng. So mukhang hindi na nga makakasilip dito si Andorio dahil ang Lord ay mapupunta sa Aurora. Timings ang pinakakinitignan natin dito sa mga nakalipas na team fights. Hindi nagkukulang ang Aurora MLBB na sila yung mauuna. So parang medyo kung ikaw ang Smart Omega, di ba mapapaisip ka na okay, kailangan natin na maging prepared, makapag-react. Which I think ay napapakita naman nila sa atin kasi nakakahanap sila ng way out. Even na yung clutch sustain dito ni Chakno ay napapamala sa atin madalas. Pero the thing is, si Renny J lang karamihan yung kailangang gumawa at mag-force out ng mga reaction na ganun from Smart Omega. So fully equipped pa rin ang Aurora MLBB kapag nagkaroon ng re-engage or kapag nag-decide sila mag-pursue ng team fight. Kasi hindi naman nila masyadong kinailangan gamitin at sayangan. Even Demon kahit huling-huli pa nga yan papasok. I think pwede mo ibigay kay Renny J and kay Edward yung karamihan Yung talaga ng papasok, trabaho no? na magsisimula. Parang yung threat pa lang na pag nakikita mo ayan, nag-jit kundo, tapos migration po ka pala. Parang ay hirap timingan kung ikaw yung Omega. So ito na, madedepensahan yung Lord. But for Aurora, pwede pa silang kumatok dito sa may top lane. Nakakita tayo ng conceal. At papasok na nga din dito si Renny J, Sir kay Eagle para kay Chakno. So hindi muna magkakaroon ng team fight. Minions lang daw muna yung target dito ng mga teams. Kasi kahit jit kundo lang siya dun sa ilalim ng mga toro. Parang ano na yun dagdag ilang para sa Smart Omega dito. Although ang gusto lang naman talaga nila sa puntong ito ay dumipensa muna at hindi mabigay ang mga inhibitor turrets. Pero tingnan mo na maigi. Aray! Ang sakit! Nangalahati, bes! Nangalahati yung buhay ni Okira. Nung moment na yun, ganun din para dito kay Ryota. At oo nga pala si Renny J before nung ginagamit niya na yung show, matagal na. So even before ay sa XP lane nga din. Nung NXP pa sila nung time na yun. Oo, yung mga baka Renny J moments, baka Renny J2 moments pa talaga ang mga nakikita natin. And yung mastery ay talagang na-exhibit pa rin naman ni The Hitman dito sa kanyang utilization of the showroom para sa Aurora na napakaraming nagawa, if I may say, para dito sa labang ito. Hindi lang siya sa ito sa mga pinakamaganda mo siguro pwedeng gamitin panapat sa mga assassin or sa mga Hayabusa na kasi masasabihan mo kanina nga lang nung early game, di ba? Tamang ano lang siya, Jeet Kunto, tapos napigilan yung mga ginagawang shadow in dito ni Andorio kanina. So even then, yung mga ganong opportunities, typically, ang dulas lang at ang dali ng buhay ng Hayabusa dito, pero hindi nangyayari yun. Kasi merong show sa side ng Oo, Aurora. natatimingan. Tsaka nakita natin kanina yung damage dealt, by the way. Maunang-una si Domeng, napakataas. At pumalawa, dito si Okir. Difference nga lang is, aside from Okir, wala nang malapit sa kanya in terms of damage dealt. So, ibig sabihin, hindi naglalag masyado yung skills dito ng Omega pagdating sa team fight. Now, for Aurora, isang pulasan lang. Pagka nagkapulasan kasi mga players dito ng Omega, mas tinutuloy nila. At ito na yung sinabi mo na si Renny J at si Edward yung nauuna kasi silang dalawa din yung combo kanina na naka-conceal habang sinisimulan na by the way na Aurora yung Lord. Si Chakno makakalahati yung buhay at gagawin nila yung Circling Eagle. Pero si Renny J kukuhanin lahat ng mga damage doon ng mga players na Omega para magbigay ng space dahil nasecure na ng Aurora yung Lord. Gusto mo yata ipagpatuloy ito, wala na yung Netherrealm ni Ukir. So mag-out na lang ba ang Smart Omega? Dahil nabawasan na rin naman ang isang Aurora MLBB, sila rin ay hindi na magpapatuloy pa. So kapalit ni Renny J, nakuha ng Aurora ang Lord at ang bilis lang nito mag-spawn agad-agad. Nandito na sa mid lane. Abot din siya yata if ever dahil in 8 seconds ay magre-respond na rin dito si Renny J. So again, the effectivity is yung magugulo lang na isang tao or maybe even two para rin sa Aurora. So 9k gold lead at yung Lord nga ay nandito sa may middle lane. Madedepensa at bato ng Omega. Ako kumakatumpas na nga ang Lord dito sa mid lane inhibitor turret. Di man kahit nandito na rin nakikita na ng Smart Omega pero grabe ang defensa ang ipinapamalas ni na Joe. Pero mga lantern flare, eto na binabalibag na. Yung Lord ay medyo kalahati pa rin ang buhay. May masisimulan pa sila rito. Mukhang maki-clear out siya agad at hindi na masyadong papabaran ng Aurora yung base. Isang inhibitor turret na lang naman daw natitira for Smart Omega. Oo, yung bottom lane yun. So parang kung ikaw yung Omega dito, paano ba magiging strategy pagdating sa team fight? Na medyo parang iniisip ko ngayon na kung sino ang pinaka pwedeng humiwalay, kung si Andorio
AW ba to at this point Or or si even Jom. Jom? Kasi yung Kasama mga... ba siya sa team fight? Oo, kasi yung kanina nakita natin, ginagawa naman typical, hiniwalay si Jom. Pero ang bilis lang mahanap ni Demon Kite. And nung nangyari yun yung kanina, ay hindi maganda ang naging resulta for Smart Omega. Pero if it were to be Andorio at ang bilis lang ng pagiging decisive dito ng Aurora MLBB, pwede rin nila kasing ituloy lang ng ituloy na naman ito. Susugod na, Infernal Pursuit, ganun na Oh, naman. Infernal Pursuit of Happiness na. Of happiness na Yung talaga. nangyari doon sa ultimate niya. Kaya 5-8 palang pala yung ating score pero grabe yung intensity. Ito yung mga high level of MLBB na yes, meron kang kit, kompleto yung mga items. But pagdating sa team fight, parang may kita mo kung ano yung pinaka plan of action ng ating mga players. Wala na pangalibad! Oh my goodness! Parang naging, ano yun, Kidditch sa Harry Potter. Tapos naging si Jackno yung snitch na hinahabol. Yun yung literal yatang laban sa yung papawid na sinasabi eh. Kasi mid-circling eagle. Inabutan pa nung umiikot na Rushung Blade. O ano nga yung gitna ng circle? Center? Basta yun. Hindi yung Nagsagan pa kasi Oo, ng bakit tayo nagka- Laban ano, naging papawid na lang. But jokes aside, eto na. Brigida, 20 seconds. Magkakaroon na naman Wow. ng Lord. Akala ko 20 minutes na, pero hindi naman na tayo nalalapit doon. Malapit na rin sa 20 minutes itong ating game. Yes. Take note that Andorio now has the Malefic Roar. Rar! Pa 20 minutes na tayo, rar! Ang saya-saya! Ate Chantel! Pang ilang 20 minutes game na natin ito ngayong araw. Kayo na ang bahala mag-check kung pangilan kasi sa amin, pakiramdam namin lahat medyo naging matagal-tagal ang mga serye. Pero mukhang nakapag-spawn na ulit ang ating Lord na nakaabang lang at tahimik dito nga nasa bottom lane si Jom. Kapal na minion Ang sa- hirap magpakita. O, kasi parang mapapaisip ka, i-clear ka ba to or hindi? Wala kasi Magpapakita ba ako o hindi? di mo alam nasan si Demon Kite at this point. So, pinapababa na lang muna talaga ng Smart Omega. Itong minion waves na mataba-taba na nakikita natin sa bottom lane. Medyo marami-rami to. Oo. So, maganda ang control for Aurora overall dito sa ating May linya naging pa sa Lord. gitna. Okay. May linya pa sa gitna. At nung nakita nila si Jom doon sa may gitna, meron conceal para sa na Aurora. At itutuloy na yung team fight. Si Jack nung una makukuha at masisipa pa doon si Antonio. Yung Nether Rev sa pagpapalapasustain dito yung damage ng Aurora mukhang hindi. Kasi si Ryota hindi tatamaan yung mga kabigyan na Revitalize. Double kill na para kay Demon Kite. Double kill din para dito kay Doming. Ang tatawagin natin dyan is gonna be Doming Kite. Dahil si Ryota mapapatay na rin. Triple kill para kay Domeg at si Ukir na lang mag-isa. Hindi na yata kakayanin ng depensa at may game number 3 tayo hatid ng Aurora. Grabe.